Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo." Si Mara ay isang young professional na abala sa trabaho at sa social life. Masipag siya sa opisina, palaging may schedule sa pagpunta ng gym, at hindi rin pinapalampas ang mga outings kasama ang barkada. Sa simbahan, aktibo rin siya, nagsiserve sa youth ministry at regular sa Bible study. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng kanyang puso na hindi ganap na iniaabot sa Diyos. Minsan, inuuna niya ang sariling kaginhawaan, o mas iniisip kung paano makakaapekto sa kanyang reputasyon ang kanyang desisyon. Minsan, mas pinipili niyang tapusin muna ang trabaho kaysa maglaan ng tahimik na oras sa panalangin. Unti-unti, napapansin niyang may puwang sa puso niya na hindi pa lubusang nakalaan sa Diyos. Isang araw, habang nagbabasa siya ng Mateo Kabanata 22, talata 37, tumimo sa kanya ang simpleng salita ni Jesus, "Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip." Para kay Mara, tila nakikita niya na hindi sapat ang dami ng kanyang gawain. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi nasusukat sa activity, sa pagiging busy, o sa pagiging mahusay sa paningin ng iba. Ito ay kabuuang pagbibigay ng sarili, ang puso, ang isip, at ang kaluluwa sa Kanya. Likas sa ating puso ang umiibig sa sarili. Hindi natin kayang ibigay sa Diyos ang kabuuang sarili natin ng kusa. Kailangan natin ang Kanyang biyaya na kumikilos sa atin. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay tugon lamang sa Kanyang unang pag-ibig. Isang pag-ibig na palaging nauuna, hindi nagtatakda ng kondisyon at walang katapusan. Para kay Mara, ang simpleng hakbang ay nagsimula sa pagbibigay prioridad sa Diyos sa araw-araw, tahimik na oras sa panalangin, at pagbabasa ng salita ng Diyos bago magtrabaho, pagpili na makinig ng buong puso sa kanyang pamilya, at pagiging tapat sa sarili, kung saan niya inilalaan ang kanyang puso. Unti-unti, natutunan niyang ang kabuuang pagmamahal sa Diyos ay hindi nakaka-pressure, sa halip, nagdudulot ito ng kalayaan. Ang puso niya ay nagiging mas malapit sa Kanya, at ang buhay ay mas buo at mas may kahulugan. Mahalaga na kilalanin na ang kabuuang pagmamahal ay tugon sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa ating sariling kakayahan o effort. May bahagi ba ng aking puso o buhay na hindi ko pa ibinibigay ng buong buo sa Diyos? Panginoon, turuan mo akong ibigin ka ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na laging nauuna. Tulungan mo akong mamuhay bilang tugon sa iyong biyaya sa araw-araw at sa bawat maliit o malaking desisyon ko sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.